Ako po si Master Sergeant Aurelio Katipay, Class 74-85. Galing sa lahat-lahat ng kumpanya, no, lahat ng batalyon, kinuha kami na reorganize kami as 41st IB nung araw na yun. Kami ang mga pioneer nung na-reorganize yun. Kami yung mga private, yung karamihan yun, mga trainee, karamihan, mga second class trainee. So, ang TO nyo, kahit private kayo noon, Private ako, ang TO ko doon is Como Chief ng radio operator ng Bravo Company. Ang TO ko. Kaya, after 2 years, corporal na ako. mga platoon sergeant na yan. Per sergeant, siguro. Corporal na ang ano ko doon. Kasi, ako yun nga, nung first re-enlistment ko, corporal na ako eh. Yung kasamaan ko, mga private PFC pa lang. Kaya nung, after 6 years, I was already sergeant. Yeah. 6 years in service. Nag-ranger ka? Nag-ranger ako, PFC. Bakit ka nag-ranger? Nag-ranger ako dahil alam mo kasi nung panahon ni General Javier sa bayan namin, ni Colonel Javier, Kapitan pa lang si Julius Javier noon, na meron silang na-encounter doon na yung sa kapitbahay namin na na-recover. Kuwan lang sila. Ang hawak ni ni Captain Javier noon, 45 lang. Tapos yung kasama niya, pero naka-civilian pa sila. Pupunta sila sa Bungan. Ngayon, may nakapagbalita na may plenum ng NPA doon sa adjacent, tawirin ng ilog. Pagdating doon, nag-respect yung 5 lang sila na kasama ni General Javier. Captain pa lang siya noon. Ngayon, nag-respect sila. Tumuwid sila ng ilog. Hindi nila, ang NPA, makikita sila na tumuwid, pero hindi nila alam na sundalo kasi si General Javier noon naka-puting short pant kasi manabong sila eh. Pagdating nakalapit sila dun sa mismong pleno na bahay, doon na bukan na sila, na-recover na may nakuha silang namatay. Kaya, siyempre, father ko, sumikat siya doon talaga. Sikat sa kuwan ko kasi sila, ranger sila eh. Tapos si father ko, siyempre sundalo din si father ko noon. Kinakwento ko, nandun kasi yung talagang ako, dugo ng sundalo talaga. Military blood. Ayun, parang pumapasok na. Nung nasa training naman ako, nag-commando course kami, class 17. Yung mga trainer namin, lahat ay ranger. Ayun, believe ako doon sa mga ranger nung araw. Kasi may kasamaan kami na di ko makalimutan yun si Sergeant Martinez, Ernesto Martinez, nandyan sa Facebook, nasa blog natin, ranger book natin yan, na balbasarado. Siya lang authorized doon na balbasarado. Parang, akala mo siya ang pinakasiga doon. Pero sarento lang siya. Galing sa snipe. Alam mo yung kasama namin nagkasala, lagyan ng bato dito sa kamay, pinadipad, lagyan ng bato dito, lagyan ng bato sa ulo. Snipe. Sabi ko, isang kamali lang, ulo yun eh. Bato. Sabi ko, galing naman ng ranger. Sabi ko, ganun ba talaga katindi yun? Doon na ako na-develop. Tapos pagdating sa unit kami, ang mga ranger talaga ibang-iba sa regular na sundalo. Kaya doon na-motivate sa akin, sabi ko nga kay father ko, dahil matanda na yung father ko na pumasok sundalo, sabi ko, hindi mo kaya mag-ranger ako. Pero ang unang ranger sa barangay namin is ako. Ako ang pinakaunang ranger.
Barangay. Sa barangay namin sa Santa Cruz, Labangan, sa Buad del Sur. Ako ang pinakaunang ranger na ako rin, si Papa din ang unang sundalo sa barangay namin. Magulo pa yan, no? Magulo pa yan dyan sa noon. Mga kwan dyan, kaya yung may kasaysayan sa yung kay Cesar Sangan. Oo. Diyan namatay si Cesar Sangan sa bayan namin. Ranger din ang kasama nila Sangan, yung kwan yun, yung mga Ranger platoon, Ranger kwan siya na. Kaya doon ako na-motivate. At saka sa yun nga, mga trainer ko talagang nakakaiba sila sa ordinary soldier. Yun ang nag-motivate sa akin. Yung training naman ng 74 Master kasi may ano yung klase ang training ng mga sa inyo naman noon 74? Ano yung mga hindi mo makalimutan lang sa training na? Sa training ng 74, usually naman yung sa Ranger, mararanasan natin yung hirap at saka sa mga stress lahat sa kwan. Kaya lang, iba rin sigurong namin sa training ng 74. Kasi ang class 74 talaga, during that time, nagsabay-sabay ang training noon. May training ng kwan within that year, 1985. May training ang class 71 sa Tanay, dalawang class sa Tanay. Hanggang 73 yata, tatlong class sa Tanay. Kung ma-recall mo yung class na yan, tatlong class sa Tanay. Kami ngayon, supposed to be, nandun kami sa Tanay. Ngayon, siyempre, inauthorize ng Ranger Company na magkaroon ng training bawat division. Kaya kami na lahat ng 5th Division nag-organize. Pero mayroon ng training sa company, sa Scout Ranger Company ng 5th Division noon. That was unang na-organize ng 5th Division Scout Ranger class 47. Tapos class 53. Kami ang huli din naman na nabuo sa 5th Division bago na balik sa ang una yata napuntahan nung sa centralized yun sa Magsaysay. Tapos bago pumunta ng Tanay, Bulacan. Yun ang experience ko naman sa Ranger. Siyempre, lahat ng hirap, dugo, pawis, saka puyat, ando na lahat, emotional. Alam naman natin sa Ranger, matulog tayo ng basa ang paa, basa ang buhok, basa, wala namang. Sa bagay, sa Ranger, pagpasok mo doon, kalbo ka eh. Nakaisipin na basa yung buhok mo. Ang doon, basa, natulog ka. Ang number one doon nung sa combat maneuver, na natulog ka na basa ang sapatos, combat, walang alisan ng combat. After 1 week, alisin mo yung combat, sumama na doon sa medyas yung yung kalyo mo. Parang Longganisa, lumabas na lahat dyan. Parang hindi mo kayang umapak sa lupa. Ganon ang ko sa combat maneuver. Tapos, after combat maneuver, ayun, yung mga sinabi ko na doon sa record firings, ayun, ang ko doon sa katatawan sa kung ano yan, sa yung ang tawag nun yung confidential firing na yung confidential firing namin noon. Ako naman kasi akong lead scout.
ba yung lead scout, nag-undergo kami ng sniping course na 1 week. Talagang ang sa sniping course kasi pag hindi mo matamaan yung moving target mo, magmulta ka ng isang kahon na beer. Kaya maipon-ipon yun within 1 week. Inumin yung marami ng inumin sa within 1 week. Kaya yun ang kaya ang mga tinuturo sa amin ng sniping course, lahat ng pag-a-adjust ng Armalite at saka sa paano ka tumama, paano mo kuan yung Armalite mo, yung sarili mong baril na accurate. Kaya yun ng kaya nung before naman yung sa sniping course ay sa confidential firing, pumasa naman kami doon. May mga kuan pa doon yung gabi na tirahin mo yung yung kuan na hindi mo makikita. Pumasa kami, wala bali 100%. Kaya nung dumating doon sa kuan namin sa confidential firing activity na na-qualified kami dahil yung 4 na balon, tumakbo ka ng 300 meters, tawid ka ng ilog, tapos time pressure na pagdating mo doon, split seconds lang, dapat matamaan mo yung 5 balon. Qualified ka para mag-proceed ng confidential firing. Ngayon, siyempre, nandun na, ako unang nagtumayo. Nag-usap kami sa kasamahan ko, sa kabady ko, kasi magaling din siya, pares kami. Sabi ko sa kanya, buddy, kaya mo naman, sabi niya, kaya mo naman tamaan. Hindi kita tamaan, hindi ko tamaan yan. Tamaan mo lang yung sa akin, pero ikaw hindi ko tamaan yung balon mo. Narinig pala ng EI namin. Nung narinig ng EI namin, kinausap siya. Hindi ko alam yun. Buong team yun, buong training unit at training kuan ng sa SR, sa Ranger. Mga classmate mo. Classmate at saka yung mga trainer namin, mga director, nandun lahat yun eh. Kaya nung, ako na naman ang pumalit sa kanya. Hindi ko, ako nang tumira. Pagputok ng ganyan, natumba. Walang naka-imig. Buong training committee, walang naka-imig. Saka ako, nasyak ako. Yung mga classmate namin, walang parang nasyak kami lahat. Kasi tumba siya eh. Parang talagang natamaan siya. Kung matamaan ka naman dito sa Baywang, anong asahan mong mabuhay ka pa doon? Nung sabi ng nag-motivate sa kanya na nga magpapatay-patay ka, patumba ka, sabi niya, Katipay, binaril mo yung kabady mo. Shock ako, takbo ako ngayon. Pagdating ko doon tumayo, sabi ko, puta na, alam mo yung training committee, walang imik. Kaya yung mga kasamaan ko, yun din na nila. Yun ang ko rin experience sa training ng Ranger na hindi ko makalimut-limutan yan habang buhay ang mga ka-classmate namin ng Ranger kaya buong 74. Hindi makakalimutan yung... Parang yun, Master, na-briefing pa? Na-briefing siya na sila lang dalawa. At saka yung mga training committee, hindi sila nabigyan ng sila lang may Kumbaga, okay, pagputok niya, kunwari matumba ka. Kaya sabi ko, paano natumba yun? Nilayo naman, hindi ko pa nga... Tinamaan. Talagang in-adjust ko na hindi tamaan. Sa paa. Posible naman, sabi ko. Pero nasyak ka talaga buong committee ng Ranger. Kaya, yun, ongoing combat maneuver na di ba sunod na nun, combat maneuver.
bago test mission. Pero may time din, Master, na nahirap i-survive yung isang araw sa may abutan ka talaga ng pagod, kung gano'n. Kuwan talaga. Alam mo kasi, parang alam mo sa akin, nung pumasok ako ng sundalo, kasi nung sa sundalo ako, bago ako pumasok ng sundalo, kuwan ako, Malakas. malakas ako sa Physical. physical kasi basketball player, boxingero din ako, nag-boxing din ako, at saka karate. Marami akong event sa sports sa nasa high school pa ako. Kaya maski kaya sa Ranger man lang parang ano na sa nung Nakakasabay ka. sabay hindi ako naghihirap talaga kasi sa ano ko sa physical condition ko nakahanda talaga ako. Ano yung sir? Sa inyo, di ba nag-graduate sa class ninyo classmate nyo si Juan? Bongbong. Oh, okay lang ba na? Oo, ganito lang kasi. To be frank na talagang ito, buong classmate namin, alam namin lahat. Ah, Kasi nung time na yon, nung kaming magkakabats, na-shock kami noon nung nag-graduate kami na kasama siya. Hindi pa namin alam, may mga honorary graduate yun. Pero ang guest speaker, kasi nag-graduate kami ng class 74 nung panahon ni Marcos, yung senior ni President Marcos. Tapos yung presidente natin ngayon, siya ang siya ang concurrent na governor ng Ilocos Norte. Kaya hindi na kami pinauwi sa unit sa training camp. Yung si 5th Division Commander na dito kami mag-graduate sa field graduation dito sa Ilocos Norte. Kaya ang kinuha namin GC speaker si Bongbong. so, kaya siya. Kaya yun, pero Hindi siya nag-training sa inyo. hindi siya nag-ranger, hindi siya kasali sa amin ranger. Pero ang records niya talaga, alam namin, ang records niya, ang first kwan niya na provisionally training niya is Marines. Tapos hindi siya na commission sa Marines, na commission siya sa Philippine Constabulary. Kaya yung serial number niya is nasa kwan, ibang line up ng sa constabulary. Tapos during constabulary commission, nag-undergo siya ng jamok sa Tanay. Tapos after jamok, nag-ispok. Tapos nung nag-ispok, ang last na niya, nag-ranger siya. Pero nag-undergo siya ng ranger pero hindi na siya kasali sa test mission. Sa class, anong class kayo? Sa... Hindi ko, kasi may isang kasama namin dito kasi sila ang EI noon. Siya ang EI noon, Kwan. Kaya si Major General Javier noon, i-justify na may hawak yata noon, director si General Javier. Si training director siya ng ranger. Ay isang kasama namin dito, si Master Sergeant Dimitrio Dalayap. Siya pa ang isang kaya doon namin na tagpi-tagpi na kwan siya. Pero kung sasabihin nila na hindi siya classmate namin, hindi siya legit. Pero nandun siya sa honorary first, dyan sa order of graduation, first paragraph kami. Second paragraph siya, nandun talaga siya. Class 74 na kwan siya. Hindi katulad ng separate ng mga may nandun sa kwan natin sa Ranger Book na may GO number kasi ganon. Pero sa kanila hindi.